welcome po sa panibago na ng mga episode ng aming channel at ako nga po pala ulit si Ale ng Greenyard TV and para naman po sa vlog natin for today, ito isa-isahin naman natin yung mga halaman na dapat nating ilagay at huwag kang magpapawala sa harapan ng bintana ninyo. Karamihan syempre sa mga halaman na to, meron talaga tayo dito sa ating bahay. Syempre, bago tayo pumunta sa ating topic, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden, naandito po sa screen yung aming complete address. And eto na nga po yung ating listahan. Iisa-isahin natin itong mga halaman na to. At syempre, bago tayo pumunta sa listahan natin, syempre may mga bagay pa rin po tayong dapat i-consider. At syempre, isa dyan, yung laki ng bintana, kung nabubuksan ba siya, kung magiging sagabal ba siya. Isama na rin natin dyan yung halaman na ilalagay natin. So, unahin na natin sa ating listahan itong jade plant. Pagdating dito sa jade plant, unang-una kasi mas kailangan nito yung maraming liwanag. Kaya ang jade plant namin, siya actually nakalagay sa harapan ng bintana namin, kundi dito na sa bandang labas sa may terrace na. Ang reason kung bakit ito ay kailangan nasa may bintana is because mas kailangan niya ng mas maraming liwanag. Direct, bright but indirect sunlight o kaya kahit pa sabihin mong direct sunlight, magta-thrive at magta-thrive itong mga jade plant kapag ka dito nyo siya inilagay. Mas gaganda pa nga itong mga jade plant na to kapag ka nakakakuha ng mas maraming liwanag. Kasi kung ilalagay mo siya sa isang part ng bahay mo na medyo madilim, oo, magta-thrive siya. Pero ang mangyayari kasi dito, magiging leggy yung inyong mga jade plant at mapapansin nyo naman na humahaba talaga siya at pagkatapos naliit yung mga dahon niya. So, para maging lush at mas gumanda ang inyong mga jade plant, much better kung ilalagay natin siya sa mga maliliwanag na lugar, most especially sa mga bintana. So, pwede kahit sabihin mong east facing window, west facing window, tinatamaan siya ng direct sunlight sa hapon, yung bintana na yon, walang problema sa kanya dahil kaya niyang i-tolerate yung full sun. Wala rin kayong mangyayari kahit pa sabihin natin na buksan natin yung bintana natin at medyo mahangin kasi sturdy naman tong halaman na to eh. Kayang-kaya niya yung kahit sabihin mong malakas yung hangin, magsusurvive siya or magta-thrive siya, hindi ka mag-worry na maaaring maputol yung mga dahon niya, wala kayong magiging problema dito. Ang pinaka magiging problem nyo na lang is kung medyo maliit yung jade plant at malakas yung hangin at bubuksan nyo yung window, maaaring tangayin or liparin yung inyong jade plant. Isama na rin natin kung bakit sila nararapat ayon daw sa feng shui kasi itong mga halaman na to ay good for feng shui. So ito ay reference lamang. Pwede kayong maniwala or hindi. Pwede rin namang mag-base lang tayo dahil doon sa ganda ng halaman. Kasunod sa listahan natin ay itong mga fiddle leaf. Pagdating po dito sa fiddle leaf, ito meron talaga kami nito sa sa loob ng bahay namin. And mas kailangan niya at mas maganda sa kanya yung mas maraming liwanag na nakukuha. Doon din siya mas magte-thrive. Katulad na lamang ng fiddle leaf namin. Befriendahan mo kasi dito sa amin, meron kaming ang karamihan dito, kumbaga mga bintana ito, pero hindi siya kasi na-open hindi siya nabubuksan, maliban dito sa veranda. So, yung liwanag, true and true, nakakapasok talaga, nakaka-penetrate. At yun yung mas kailangan ng fiddle leaf fig. So, ang magiging na lang natin dito, ang magiging basihan na lang natin dito is kung gaano ba kalaki yung fiddle leaf fig na i-display natin. Kasi syempre, kung masyadong malaki yung fiddle leaf fig at yung part na yun ay binubuksan nyo, so medyo sagabal siya. Pero kung halimbawa, katulad nitong dito sa bahay namin na corner, pagkatapos ay hindi naman sagabal at may glass lamang siya, so wala kayong magiging worry, napakagandang pang-display. Kasi sobrang magiging attractive siya sa loob ng bahay ninyo. Pansin na pansin kagad siya, lalo na yung mga malalaki. Pero kung halimbawa, gusto nyo pa rin maglagay, even sa kwarto ninyo, ng mga fiddle leaf fig. Meron naman tayong nabibili ng mga bambino nito na nasa maliit na pot lamang na tamang-tamang panglagay kahit sa maliit na lamisita. Ang malaking difference nito sa nauna natin, sa jade plant natin, is itong fiddle leaf fig. Kapag hindi siya or karamihan ng ating mga fiddle ngayon ay inasanay sa direct sunlight. So, wag natin siyang basta-basta ilalagay sa part. Kunyari, kabibili lang natin yung mga fiddle leaf fig natin, lalo na itong mga bambino. Wag mo siyang ilalagay dun sa mga bintana na tinatamaan ng direct sunlight, lalo na kapag ka-afternoon. Kasi masusunog at masisira yung mga dahon ng inyong mga fiddle. Mas magiging maayos at mas magiging maganda kung morning sunlight, bright but indirect sunlight sa umaga, walang problema sa kanya. Kahit pa sabihin mong tamaan siya ng direct sunlight as long as mga around 9-10 a.m. At ang susunod dito sa ating listahan ay itong mga aloe vera. Ito, subok na rin. And unang-una sa lahat, matibay itong mga halaman na to.
Hindi siya basta-basta liliparin, hindi din siya basta-basta mapuputol. Ang meron kaming aloe dito ay itong medyo may pagka-rare or hybrid, itong tinatawag natin na Christmas Carol. And mas gusto niya talaga yung maliwanag, mas maganda siyang pang-display. Kung mahilig kayo sa mga succulents kasi napakagandang pang-display sa may window. Kasi bakit? Maliliit lang tong mga succulents na to, kaya hindi siya magiging masyadong sagabal doon sa paglalagyan natin sa kanya. Lalo na kung halimbawa meron lang tayong maliit na table, much better kung may mga succulents tayo, katulad nitong mga Christmas Carol. Saka katulad nito, ang bilis padamihin itong itong halaman na to. Nabili namin to medyo may kamahalan. Nabili namin to single lamang siya, pero ang bilis niyang mga anak. Ang dami na naming na-propagate, ang dami na naming na-ibenta sa shop namin. Pero ayan, nagsimula lang talaga sa isa, tuloy-tuloy lang siya. Kakat mo lang, ise-separate mo lang siya dun sa pinaka-mother plant niya, itatransfer mo siya sa from doon sa pinaglagyan mo sa kanya, doon sa another single na pot na doon mo na siya palalakihin. Napakadaling alagaan. Yun nga lang, make sure na sabihin natin, for example, itong Christmas Carol mismo. Kung halimbawa ganito yung gusto mong alagaan, make sure lamang na hindi siya yung halimbawa, hindi siya nasasagi, kunyari bubuksan mo yung window, kasi medyo may pagkamalutong yung bawat dahon nito. Although matigas siya, matibay siya, kung hangin lang, walang magiging problema. Pero kapag nasagi mo kasi siya, madali siyang maputol. Sayang naman kung pagka perfect yung halaman, pagka walang damages yung mga dahon, mas maganda at mas attractive na i-display. Ang isa pang succulent na pwede at tamang-tamang ilagay at maswerte din daw sa feng shui, ayon sa feng shui, itong tinatawag natin na Burro's Tail. Dating dito sa Burro's Tail, katulad po ng Christmas Carol, mas maganda kung halimbawa succulent, meron kayong plant rack na paglalagyan na ilalagay nyo sa may bintana or kahit pa sabihin yung malapit sa bintana. And mas maganda rin na kung baga hindi siya nasasagi talaga or nadadaanan. Kung maselan ang Christmas Carol, mas maselan ang Burro's Tail. Kasi kapag ito kapraso or kaunting sagi mo lamang, napuputol talaga or nanlalaglag yung bawat butil itong Burro's Tail natin. And kapag nagkulang yan ng isa, very noticeable kagad dahil mapapansin mo yung bungi. Mapapansin mo yung bungi doon sa halaman. Yun lang ang dapat nating iwasan kapag ilalagay natin yung Burro's Tail sa mga malalapit sa bintana, lalo na kung laging binubuksan yung bintana na yan. Ako nga, ito yung nangyari sa Burro's Tail namin. Unfortunately, ang haba na nito, siguro magto 2 feet na yung pinakamahaba nitong Burro's Tail namin. Yun nga, kasi nakalagay siya sa pasimano namin, nasa dulo pa naman siya. Nung naglabas ako ng table yata o ng silya, nasagi ko talaga siya nang hindi ko nakita at nalaglag. Ayan, nakikita nyo or mapapansin nyo, nanlagas talaga yung lahat, almost lahat ng bawat piraso o butil ng dahon niya, nanlaglag talaga at nanlagas. So wala tayong nagawa kundi i-propagate na lamang yung mga nanlagas na yon. And ito siya before, bago siya naging ganito. So kita nyo naman, napakalaki ng difference. Susunod sa ating listahan ay ito namang rubber tree. So ito, kung halimbawa meron kayong mga corner ng bahay ninyo na may mga bintana, mas maganda kung katulad ng sa fiddle leaf fig, mas maganda kung nasa corner sila. And ito, kung medyo malaki din naman ang space nyo, isa at maliwanag, isa to sa pinakamagandang pang-display sa loob ng bahay. For me, ang pinaka gusto ko at pinaka madaling alagaan na rubber tree ay itong Black Prince. Dito, hindi ako nagkaroon ng issue pagka inilagay natin. Kung saan-saan ko na to inilagay sa loob ng bahay. Ilagay natin siya sa loob ng bahay, sa medyo madilim na area. Although, pagdating dun sa madilim na part na yon, makikita mo na unti-unting nagdudrop yung niya or bumabagsak yung mga dahon niya. Mas maganda kasi kung ang mga rubber tree, mapapansin mo kung healthy siya kapag naka-upright or naka-tayo lahat ng bawat dahon niya at hindi nakalaylay. Yun yung isang manonotice mo sa rubber tree. So mas maganda kung halimbawa maliwanag. And ito, inilabas na namin siya kasi medyo takaw space na siya. Katulad ng sinabi ko, mas malaki yung space, mas maganda dahil malaki yung i-occupy nito. Unless, meron kayo na, kunyari sabihin natin na rubber tree na lamang siya, kumbaga single branch lang siya, na upright lang. So yun, depende na lang sa kung gaano kalaki yung pot na paglalagyan nyo sa kanya. Depende na lang yung kakainin yung space dun sa pot na gagamitin nyo para sa kanya.
Pero once na, kasi syempre kapag ka maliwanag, yun talaga ang gusto ni rubber tree eh. Kaya kapag ka maliwanag, hindi nyo na makokontrol yan. Tuloy-tuloy na yan sa pagkakaroon. Basta healthy ang rubber tree ninyo, tama yung care na ibinibigay ninyo, tuloy siya sa pagkakaroon ng panibagong dahon. Magiging worry nyo na lamang dito ay kapag ka yung kinuha nyo or nag-cuttings kayo or nag-propagate kayo, pinutol nyo na kasi medyo mataas na. Kasi after ilang months, mag-multi-branch na itong mga rubber tree ninyo. Mas kakain siya ng mas maraming space. Katulad na lang ng rubber tree namin dito. Ang isa pa na perfect ilagay sa ating mga bintana ay itong mga Monstera deliciosa. Ating dito kasi isang Monstera sa pinaka-popular na halaman. Even before, ngayon naglabasa na yung mga Thai Constellation, Borsigiana, Albo, pero before kasi deliciosa lamang, napakaganda ng pang-display. Ginagamit pa siyang pang-display sa mga offices, sa mga entryways, nga doon sa texture ng dahon niya. Pagdating dito sa Monstera deliciosa, ito ang isang malaking factor na dapat natin tandaan dito is lagyan natin siya ng pole kung ito yung i-display natin. Kung juvenile yung Monstera mo, walang problema. Kahit ilagay mo yan sa kwarto, sa may bintana mo, walang problema. Isang kailangan mo lang ang tabayanan ay syempre yung afternoon sunlight. Huwag mo siyang ilalagay doon dahil masusunog. Morning sunlight is okay, walang problema. Subok namin yan kasi yung Monstera namin, dito sa loob ng bahay, dito na lumago. Yon ay malapit lamang kasi sa bintana at maliwanag, pasok na pasok yung liwanag. Kaya lang, kailangan na namin siyang ilabas dahil nga hindi namin siya nalagyan ng pole at medyo nag-wild na siya, lumampas na siya dun sa paso. So, masyado siyang invasive or masyado siyang sabihin natin kakain siya ng malaking space kapag ka naging mature na at naging adult na yung inyong mga Monstera deliciosa. So, para maiwasan yan, mas maganda kung juvenile pa lang, pagagapangin na natin siya sa pole. Para mangyayari naman kahit papaano, doon siya doon siya magka-climb sa pole na yun. Meron siyang direksyon na pa-upright lamang. Although, kakain pa rin siya ng space kasi ang haba ng mga tangkay nito eh. Pero napakaganda naman ang ibibigay sa inyong decoration itong mga Monstera deliciosa. Ang meron kami dito ay itong epi na aureum. So, yun yung ipinalit namin. Kasi dito, sa aureum na to, sa epi na to, meron siyang pole. Makikita nyo, kahit medyo mahaba yung tangkay niya, upright pa rin or doon pa rin siya nagte-trail. Kaya no worries ka. Kaya hindi masyadong kakain ng space. Kaya medyo mahirap lang dito kapag yung yung mga aerial roots. Kasi kapag yung halimbawa hindi mo na notice, naging healthy na yung mga Monstera mo o yung mga epi mo kung meron ka man yan. Yung aerial roots niya, kailangan lagi mong babantayan din. Kasi kapag kayan gumapang sa wall at hindi mo na notice, nako, tiklap ang pintura ng inyong wall. Dahil napakakapit ng mga aerial roots ito and once na nakakapit yan, magtutuloy-tuloy na siya. At ang susunod naman sa ating listahan ay ito namang isa sa pinaka in demand pagdating sa Feng Shui, itong Forever Rich. Pagdating dito sa Forever Rich, mas gusto niya yung nandoon sa malapit sa bintana. Mas maliwanag, mas maganda. Para din kasi siyang succulent, para din kasi siyang snake plant. So, etong mga to, drought tolerant kasi itong Forever Rich eh. Kaya kahit hindi mo siya madiligan ng ilang araw, walang problema sa kanya kasi marami siyang naka-reserve na tubig dun sa bawat dahon niya. Kasi as you can see, pag hinipo mo siya, makapal ang texture ng dahon niya. At saka mas mabilis siyang mag-thrive. Yun yung isang maganda dito. Kung pagkukumparahin natin si snake plant at saka si Forever Rich, mas mabilis lumago, mas mabilis kumapal, at mas mabilis yung mapaparami itong mga Forever Rich compare natin sa snake plants. Ang hindi lang, siguro ang malaking difference kasi nito, itong Forever Rich, makapal nga at saka matataba yung dahon niya, pero hindi siya ganun katigas. Ang paglaki ng dahon niya is pabagsak pa rin, hindi niya kayang i-hold yung position, unlike na mga snake plants na matitigas talaga yung bawat piraso ng kanilang dahon. By the way, ang maganda mo dito, kapag naibibigay mo yung mga ganitong gusto nila, at saka at the same time, imagine niyo perfect na para dun sa mga halaman nyo yung liwanag na nare-receive nila. Pagkatapos, swerte pa dahil nasa bintana nga daw ayon sa Feng Shui. Pagkatapos, nagsuserve past decoration sa bahay ninyo. Tulad ng Forever Rich, namumulaklak yan. Itong ating aloe, namumulaklak din yan. And itong ating mga snake plants, lahat yan namumulaklak. Kikita mo or malalaman mo na tamang-tama sa kanila yung area or spot na pinaglagyan mo sa kanila. Susunod sa ating listahan ay ito namang mga
Thai Caladiums. Pagdating dito sa Thai Caladiums, maganda siyang i-display or dapat mo talaga siyang i-display sa yung malalapit talaga sa bintana. Kasi ito, kailangan niya ng liwanag para gumanda ang inyong mga Thai Caladiums or even yung ating mga Caladiums na ordinary dito. Ano ko nasabi? Ito, subok na namin. Meron kami yung mga Caladiums namin dati nasa bahay, nasa loob ng bahay. Pero ang nangyayari kasi medyo malayo siya sa bintana, ang magiging unang factor or ang unang mapapansin mo sa kanya ay matamlay yung dahon niya. Hindi niya na ibibigay yung matingkad na kulay ng dahon niya. Pangalawa, nagiging leggy or mas humahaba yung petiole or yung tangkay ng inyong mga Caladiums. Pangalawa, maliliit yung dahon. Kapag siya ay nilagay mo sa liwanag, at sa malapit sa bintana at natatamaan siya kahit tamaan pa siya ng direct sunlight, as long as ito ay morning sunlight, wala kang magiging problema sa kanya. And sabihin na natin na tatamaan siya ng direct sunlight around 11, 12. Pagka naman ang inyong mga Caladiums ay sanay na train nyo na natamaan ng ganong sunlight, ng ganong liwanag, kaya niya naman yun, matotolerate niya naman yun. Wag lang talaga yung maghapon na nakabilad siya sa init. Yun ang hindi niya kakayanin. Maganda nang mabilad siya sa umaga, wag lang sa hapon. And doon yung makikita, mas lalapad ang dahon, unang-una sa lahat. Mas maiiksi yung mga petiole ng inyong mga Thai Caladiums. Yun yung nagiging reason kung bakit mas umiiksi. Mas malapad na dahon, mas maiksi pa. Kaya kahit sabihin mong isang piraso lang yung Caladium mo, mabilis na magdadami yung dahon niya, kaya mas magmumukha siyang makapal. At syempre, ang huli dyan, mas titingkad, mas lalabas yung kulay. Sa mga Thai Caladiums, or on mga matitingkad na kulay pula yan eh. Meron ding mga mapuputi. So, yun ang mangyayari dito sa mga Caladiums ninyo. Kaya, much better na doon nyo siya ilagay. Hindi kayong basta-basta mag-aalala. Kung halimbawa, during this day, napangit yung mga Caladiums nyo. Okay lang yan. Normal yan kasi nadaan sila sa dormancy period kapag ganitong panahon. 2 years na or magti 3 years na yata kaming may Caladiums. And kapag ganito talagang season or panahon, nawawala talaga. Akala mo patay na sila. Pero, pag magugulat ka na lang pagdating ng mga June, July, August, ayan na. Magsisimula na ulit silang magsibulan as long as naando doon yung pinakalaman niya o yung rhizome niya. Wala kayong magiging problema. Mabubuhay yan. May period lang talaga na nauubos yung dahon niya. And kakapal ulit siya at yun na yun. Magtutuloy-tuloy na siya. As long as nabibigay mo yung right soil para sa kanya, yung tamang watering at saka yung enough light. So, yun lang yung kailangan natin. Dapat lang natin tandaan kung halimbawa ito ang i-display natin, huwag masyadong mataas yung paglalagyan natin or pagpapatungan natin. Lalo na kung pro na masagi. Unang-una, pagka nalaglagyan, naku, katulad yan ng Burros tail, madaling masira yung dahon. Kaya, advisable na ilagay siya doon sa laging nasasagi. Kung halimbawa, meron kayong corner na ganito, pagkatapos maliwanag, itong corner na to, although pwede natin i-consider siguro na window siya kahit hindi nabubuksan, much better. Pagkatapos, isa pa, kung halimbawa man na nabubuksan, hindi nasasagi itong ating mga Caladium, is yung hangin. Kung halimbawa dun sa part na paglalagyan mo sa kanya is mahangin, yun yung dapat nating i-avoid. Medyo ilayo-layo natin siguro siya ng konti dun sa hindi rekta sa may bintana or sa tapat mismo ng bintana. Kahit medyo malapit lang pero hindi yung nasa tapat. Kasi kapag kaya na yung nahanginan, maaaring mabali yung mga tangkay niya. So, kapag nabali yan, kasi imagine niyo kung gaano kabigat, lalo na kapag malalaki ang dahon ng inyong mga Thai Caladiums. Imagine niyo kung gaano kabigat yan. Tapos laging hinahampas ng hangin. Ang nangyayari dyan, masisira na yung dahon, maaaring masira yung dahon, and then yung isa pa ay maaaring maputol dito sa petiole, maaaring mabali yan. Kapag nabali yan, wala ka nang magagawang dyan. Wala na tayong magagawang remedyo dyan. Kung hindi mag-intay tayo ng panibagong pasipol na dahon. And last but not the least, ang isa sa pinakalakiest plant ayon sa feng shui na magandang pang-display sa bintana natin ay itong mga varieties ng Aglonema. Pagdating dito sa varieties ng Aglonema, subok na siya. Wala kayong magiging problema sa kanya kapag halimbawa gusto nyo or naghahanap kayo ng halaman na makukulay at malalago ang dahon na pang-display sa may bintana ninyo pagkatapos lucky plant pa. Ito yung isa sa pinakamaganda. Kasi napakarami yung options o pagpipilian sa varieties na meron dito. Merong local, merong mga Thai, merong mga galing na ng Pakistan, yung ating mga aglo, may mga Red Valentine kung tawagin, Suksum Jaipong, yung mga galing sa Thailand,
So, iba't iba. And kita nyo naman dito sa ating mga vlogs, mga video lang nating pinapakita yung mga iba't ibang klase ng mga aglonema. And gumagawa pa tayo ng combination nitong mga halaman na ito. And matibay, lalo na yung mga local dito sa atin, napakatitibay ng mga halaman na yan. Madali pating alagaan. Karamihan nga lang sa mga aglo namin, sa may veranda na nakalagay, sa may sa may terrace na namin, dinidisplay yung aming combo ng mga aglo. Morning sunlight, walang problema sa kanya. Siguro iwasan na lang natin yung afternoon sunlight. Or although siguro kaya niya, pero papangit papangit yung mga aglo. Mapapansin nyo naman sa mga halaman nyo na hindi niya talaga kaya yung init ng araw. Most especially ngayong parating na summer. Siyempre, habang tumatagal, habang papalapit or summer na nga, mas tumitindi yung init. Yung location lamang ng window na paglalagyan natin sa kanya. Mas maganda kung east facing window yung paglalagyan mo sa kanya. Napakadaling alagaan at napakagandang pang-display. At saka itong mga aglonema, idagdag na rin natin na very affordable. Makikita mo siya sa kahit na anong garden center. Iba't ibang klase ng aglo yung mapapansin mo or makikita mo. So, yun lamang po and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard page po. Kita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV and thank you for watching.